Ang asawa ko ay itinaboy ako sa kalye at kinuha lahat ng aking ari-arian para ibigay sa kanyang kalaguyo. Ang tanging natira sa akin ay isang lumang debit card na iniwan ng aking ama. Sigurado ako na zero ang balanse nito. Pero nagpantig ang tuhod ng direktor ng bangko sa takot. Sabihin mo sa akin kung saang lungsod ka nakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para malutas natin ang misteryong ito ng magkasama. Ang makapal na init ng tag-init sa Maynila ay tumama sa balat ni Juan Reyes nang bumaba siya sa grab mula sa harap ng Imperial Tower, isa sa pinakamahal na gusali sa Makati. 2 linggo siyang nasa isang maliit na bayan sa bulubunduking parte ng Cordillera. Nag-alaga sa kanyang nanay na halos mamatay na. Ngayong stable na ito, sa wakas ay umuwi na si Juan na hinintay ang ginhawa ng kanyang luxury condo. At lalo na ang muling pagkikita sa kanyang asawa na si Maria. Hinila niya ang kanyang maleta sa lobby na gawa sa makintab na marmol ng Imperial Tower. Puno ng malamig na hangin at mamahaling pabango. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha nang huminto ang elevator sa ika-negatibo 30 palapag na may malambot na ding. Pagod na pagod siya, gusgusin ang damit pang biyahe at puno ang isip, pero masaya na makauwi na. Ang pasilyo ay malamig at tahimik, may karpet, at iluminado ng malabong ilaw. Huminto siya sa harap ng pinto 30A, ang kanyang kondo. Hinanap niya sa backpack, kinuha ang electronic key fob ng unit, at idinikit ito sa digital reader. Beep, beep. May pulang ilaw na kumurap. Access denied. Kinunutan ni Juan ang noo. Sinubukan ulit at nakuha ang parehong tuyot na beep. Ang weird, baka na-demagnetize. Bulong niya habang sinusubukang huwag mag-alala. Tinapik niya ang doorbell ng 2 beses. May ilang segundo ng katahimikan. Tunog lang ng malayong elevator ang naririnig. Pagkatapos, may yapak mula sa loob. Pag-ikot ng lock at bumukas ang mabigat na pinto. Naroon si Maria, ang kanyang asawa. Pero hindi ito ang Maria na kilala niya. Malamig at kalkulado ang mga mata nito. Suot nito ang silk robe. Gusot ang buhok at puno ng lalaking pabango ang hangin sa kondo na hindi sa kanya. Ah, bumalik ka na agad. Sabi nito nang walang bakas ng tuwa. Huminto sandali ang puso ni Juan. Maria, bakit? Bakit hindi gumagana ang susi ko? Tanong niya na nanginginig ang boses. Dahil pinalitan ko ang mga lock, sagot nito, habang hinaharangan pa rin ang pasukan gamit ang katawan. Mula sa loob ay narinig ang malinaw at walang hiyang tawa ng lalaki. Mahal, sino yan? Kung salesman, sabihin mo umalis na. Narinig ang batang boses. Isang guwapong-guwapo na lalaki, mas bata pa kay Juan, lumitaw sa likod ni Maria. Agad kinilala ni Juan. Si Paolo ito, isang model at influencer sa TikTok na nagsisimula palang sumikat at palagi niyang pinagdududahan. Suot ni Paolo ang silk robe ni Juan, ang mismong ibinigay niya sa sarili para sa anniversary nila noong nakaraang taon. Tiningnan nito si Juan mula ulo hanggang paa, hinuhusgahan ang jeans pang biyahe, pagod na mukha at lumang maleta. Ah, sabi ni Paolo na may mapanuyang ngiti. Hindi salesman. Ex-asawa pala. Ex-asawa. Maria, ano to? Bulong ni Juan na parang tinutusok ng luha ang mga mata. Sino siya? Bakit nasa bahay natin? Bakit suot ang damit ko? Huminga ng malalim si Maria na parang maliit na abala lang siya. Tignan mo, Juan, tapos na to. Mas mabuti pag-usapan natin sa baba. Huwag kang magdrama dito, sabi nito nang hindi umiwas. Hindi niya pinayagang makapasok kahit paalang. Lumabas siya sa pasilyo. Isinara ang pinto sa likod at iniwan si Paolo sa loob na mayabang nang ngumingiti. Tahimik silang bumaba sa elevator. Walang salitang binigkas si Maria. Natigalgal si Juan. Hindi kayang iproseso ang nangyari. Amoy pa rin niya ang pabango ni Paolo. Agresibong amoy na wala sa kanya, nakadikit sa hangin. Bumukas ang elevator sa lobby na puno ng tao. Rush hour at may mga residente na curious na tumitingin. Mabilis na naglakad si Maria papunta sa isang sulok ng lobby. Medyo nakatago malapit sa malaking bintana na tanaw ang Ayala Avenue. Sinundan siya ni Juan na parang robot. Maria, ipaliwanag mo kung ano to. Pakiusap ni Juan na mahina ang boses. Ano pa bang ipapaliwanag? Malamig na sagot nito. Hindi ba malinaw? Bulong niya. 1-0 taon tayo. 1-0 taon. At tapos na. Tapos na tayo dalawa. Yun na yon. Pagkatapos ng 1-0 taon. Pagkatapos kong alagaan ang nanay mo nang ma-stroke siya noong nakaraan. Pagkatapos kong buuin kasama mo mula wala. Sabi ni Juan na hindi makapaniwala. Napatawa si Maria nang mapanuya. Buuin kasama ko mula wala. Huwag kang magpatawa, Juan. Ako ang successful dahil sa trabaho ko. Ikaw lang ang pabigat.
Lalo na simula ng lagi kang nag-aalaga sa nanay mo sa maliit na bayan na yon. Nakalimutan mo ang tungkulin mo bilang asawa. Tungkulin ko. Tignan mo sarili mo, sabi nito na may paghamak habang itinuturo siya. Gusot, pabaya. Ako ay malaking real estate developer. Kailangan ko ng partner na kapantay ko. Hindi isang sugar baby na nagpapakabait sa pamilya. At kay Paolo kayo lahat ng panahong to. Tanong ni Juan na nakabuka ang panga. 1 taon na kami, sagot ni Maria nang walang kahit kaunting guilt. At siya ang nakakaintindi sa akin. Noon taman ay lumapit ang security guard na may dala na lumang maliit na maleta. Isang worn-out travel bag na agad kinilala ni Juan. Ang mismong ginamit nila nang lumipat sila sa Maynila taon na ang nakaraan. Kinuha ni Maria ang bag at ibinato sa paanan ni Juan. May lumabas na contents. Lumang damit, wallet. Yan ang gamit mo. Ang iba itinapon ko na. Dagdag pa nito at ibinato rin ang Manila envelope sa ibabaw ng bag. Yan ang divorce papers. Pinirmahan ko na. May agreement sa loob. Lahat ng ari-arian, ang kondo na to, mga kotse, ang company, lahat na sa pangalan ko. Pumasok ka sa kasal na walang dala. Alis ka nang wala rin. Sa wakas ay tumulo ang luha ni Juan. Hindi lang humiliation. Parang malamig na execution. Hindi mo to magagawa, nautal niya. Siyempre kaya ko at nagawa ko na. Sagot ni Maria na may malamig na mga mata. Pirmahan mo yan. Kung behave ka at hindi ka mag-claim ng kahit ano. Baka maging generous ako at bigyan kita ng pera pambili ng bus ticket pauwi sa bayan mo sa Cordillera. May bulungan sa lobby. May mga nagbubulungan habang pinapanood ang eksena. Nakaramdam si Juan na hubad, exposed. Umalis ka na, sabi nito ng may galit. Pero bahay ko rin to. Hindi na, sigaw ni Maria. Security. 2 guard ang lumapit na uncomfortable. Pero halatang kampi sa may-ari ng kondo. Sorry po, sir, wag po kayong mag-eskandalo. Sabi ng isa habang mahina na hinawakan ang braso niya. Hinila si Juan papunta sa labas. Lumingon siya na nakikiusap. Maria, please. Pero tiningnan lang siya nito ng blanco at pagkatapos tumalikod papunta sa elevator. Mula sa railing ng mezzanine, nakita pa ni Juan ang silhawete ni Paolo na nanonood ng tagumpay nito. Sumara ang glass door ng lobby na may mahinang hininga. Pinaghiwalay siya sa buhay ng nakaraang 10 taon. Nasa mainit na si DeWalk siya. Sa ilalim ng langit na nagsisimula ng madilim, na may lumangbag ng damit lang at insulting divorce papers. Mabilis bumagsak ang gabi sa lungsod. Nag-on ang street lights na parang electric fireflies. Pero para kay Juan lahat ay madilim pa rin. Naglakad siyang walang direksyon, kasama ang ingay ng horns at mabigat na traffic na parang ugong sa tenga. Wala siyang pupuntahan. Convalescing pa ang nanay niya sa Cordillera. Hindi niya maaring dagdagan ng problema ito. Ang mga hakbang niya ay nagdala sa kanya sa isang bench sa Luneta Park. Naupo siya na nakatitig sa horizon ng mga iluminadong building. Kumalam ang sikmura. Hindi pa siya kumain simula umaga. Sa paligid niya, unti-unting napupuno ang terraces ng restaurants. Ang amoy ng inihaw na karne, street food at ice cream ay lumulutang sa hangin, lalong nagpapagutom sa kanya. Tumatawa ang mga tao, magkapares na naghahalikan. Nakaramdam si Juan na parang invisible Diyos. Binuksan niya ang wallet na ibinato sa kanya ni Maria. Sa loob ay may 500 lang. Hindi pa sapat para sa isang gabi sa murang motel sa labas. Kinuha niya ang cellphone. 5% na lang battery. Nagmadali siyang buksan ang banking app ng joint account nila. 0 balance. Hindi lang siya itinaboy ni Maria. Iniwan niyang blanco. Inempi hanggang huling sentimo ang common account. Kasama ang savings niya bago mag-asawa. Isang malamig at mabigat na desperation ang gumapang sa dibdib niya. Tapos na, isip niya. Bottom na. Gabing iyon matutulog siya sa kalye. Tahimik na tumulo ang luha. Muling tiningnan ang loob ng wallet. Sa likod ng card slots ay may faded picture. Larawan ng ama niya. Ang ama niya, si Don Jose Reyes, simple na magsasaka at negosyante ng kape. Namatay 10 taon na ang nakaraan, bago pa siya ikasal kay Maria. Sa likod ng picture ay may iba pa. Sa nanginginig na daliri, hinila ni Juan ang gilid at kinuha ang faded blue debit card na kupas ang gilid. Halos hindi na mabasa ang logo. Banco Herencia del Norte. Maliit na regional bank na matagal na. Natulala si Juan ng ilang segundo. Naalala niya. Ibinigay ito ng ama niya ng 17 anyos siya. Bago lumipat sa Maynila para mag-college. Ingatan mo to, anak. Sabi noon nito sa malambot pero firm na boses. Account ito na binuksan ko para sa'yo. Huwag mong gamitin maliban kung talagang kailangan na. Huwag mong ihalo sa pera ng gastos mo. Imagine na wala ito.
Magkano po, Papa? Curious na tanong niya. Ngumiti lang si Don Jose ng misteryoso. Sapat para maging anchor. Kung isang araw pakiramdam mo lulubog ang barko mo, gamitin mo to. Pero habang kaya mo pang maglayag, huwag mong galawin ang anchor. Hindi niya ginamit kailanman. Nakalimutan niya totally. Ang college, kaibigan. Pagkatapos si Maria at pagbuo ng empire ng asawa ang sumakop sa buong isip niya. Palagi niyang iniisip na sa account na yon ay ilang libo lang ang natira mula sa old allowance. Pero gabing iyon hindi nalulubog ang barko niya. Basag na ito. Hinigpitan niya ang card. Ang 500 cash ay hindi sapat sa kahit ano. Pero baka ang perang iniwan ng ama niya ay sapat para sa bus ticket pauwi sa Cordillera. Minimal na pag-asa, manipis na sinulid. Nagsimulang uminit sa masikip niyang dibdib. Hindi siya nakatulog. Naghanap siya ng kanlungan sa ilalim ng awning ng clothes store. Yakap-yakap ang bag na parang life vest at naghintay na umaga. Marumi, gutom at takot na takot. Pero mainit ang faded card sa kamay niya. Nang alas negatibo, 8 ng umaga, ay nakatayo na siya sa harap ng branch ng Banco Herencia del Norte sa isang side street ng Old Manila. Ang building ay eksakto pa rin gaya ng naalala niya mula pagkabata. Lumang stone structure na nakabaon sa nakaraan. Iba sa modern glass at steel banks kung saan nagbabank si Maria. Tahimik sa loob. 2 teller lang at customer service desk. Amoy old pepper at alikabok ang hangin. Kumuha siya ng number. Siya lang ang customer. Tinawag siya sa desk na may yonggay na naka-white shirt. Sa nameplate, Javier. Magandang umaga po, sir. Aano ko po kayo matutulungan? Magalang na bati. Bagaman may kaunting gulat ang mata sa medyo, gusgusin na itsura ni Juan. Magandang umaga. Sagot niya na paos ang boses. Gusto ko pong i-check ang balance. Pero matanda na ang card at nakalimutan ko ang IN. Inabot niya ang worn blue card. Kinuha ito ni Javier. Pinaglaruan sa daliri at kinunutan ang no. Wow, sir, ancient na po itong card. Old logo pa natin, comment nito. Kaya pa po bang gamitin? Anxious na tanong ni Juan. Titingnan ko po, sir. Pahiram po ng I. Kinuha ng Yonggoy ang document at confirm ang name. Juan Reyes. Pagkatapos nagsimulang magtype sa computer. Parang mabagal ang system. Nagtatype si Javier. Click, type ulit at kunot no. Ang weird, bulong nito. Bumilis ang heartbeat ni Juan. May problema ba? Takot na tanong. Hindi agad lumalabas ang info. Minsan moody ang old system natin. Parang inactive o dormant ang account na to. Gaano katagal walang movement? Mga 20 years siguro. Sagot niya na nag-aalangan. Gulat na gulat si Javier. 20 years. Sandali po, sir. Susubukan ko sa manual server. Lumipad ang daliri sa keyboard. Sa screen lumabas ang green code lines na hindi naiintindihan ni Juan. Naging makapal ang silence. Tunog lang ng case at home ng aircon. Kinagat ni Juan ang labi. Convinced na closed na ang account at nawala ang pera. Nagkamot ng ulo si Javier. Weird talaga. Hindi lumalabas ang balance. Sir, pero may flag. Alert sa account na to. High-level alert. Alert. Tanong ni Juan na may buhol sa lalamunan. Ibig sabihin may utang ako. Hindi po, hindi utang. Nervous na sagot nito. Never ko pa nakita, tong code. Sandali po. Nag-type ulit ng commands. Parang nag-isip ang computer at biglang may lumabas sa screen. Sa isang segundo ay nagbago ang relaxed face ni Javier. Namutla ito na parang papel. Nakatitig sa monitor. Sir Javier. Tawag ni Juan na worried. Hindi sumagot. Natulala na binabasa, ulit-ulit ang nakikita. Nakabuka ang bibig. Nahirapang lumunok at biglang tumayo ng mabilis na lumipad ang upuan paatras na may malakas na kaluskos. Lick, Ruben, MR Director. Sigaw nito na nag-break ng silence sa bangko. Kailangan niyo po makita to. Hindi na tumingin kay Juan. Nakadikit pa rin ang mata sa screen na parang may nakakatakot doon. Mula sa glass office lumabas ang middle-aged man na serious ang mukha. Si Lick. Ruben, branch manager. Ano ba, Javier? Huwag kang sumigaw, may customer. Dry na suway nito. Sorry po, sir, pero kailangan niyo po makita to. Insist ni Javier na nanginginig ang kamay habang itinuturo ang screen. Account sa pangalan ni Juan Reyes, mana mula sa ama, si Don Jose Reyes. Huminga ng malalim si Ruben na annoyed sa interruption at lumapit sa desk ready na sermunan ang employee. Tumingin sa screen at natulala. Biglang nawala ang professional at stiff expression. Mula annoyed to confused hanggang deadly pale. Tumingin sa monitor, kay Juan, ulit sa monitor. MR Juan Reyes po ba? Tanong nito na nanginginig na ang boses. Sagot niya na takot.
Ano po? Kriminal ba ang papa ko? Javier, isara mo ang window mo ngayon. Lagyan mo ng closed sign at dalhin si Sir sa office ko at walang ibang makakita ng screen na yan. Urgent na utos ni Ruben. Sobrang apurado ang tone na napatayo si Juan. Nautal si Javier. Nagmadali maglagay ng closed sign at off ang monitor. Dito po, Sir. Sabi nito biglang may halos reverential respect. Sa maliit na office ng director, agad na ikinandado ang pinto. Naglakad-lakad si Ruben ng ilang segundo bago umupo sa harap ng komputer niya. Bahagya siyang nanginginig ang kamay habang inion. Pasensya na po, Sir, nagulat lang kami. Sabi nito habang sinusubukang maging composed. Hindi ko po maintindihan. Sagot ni Juan na halos umiyak na. Malaking utang ang iniwan ng papa ko. Utang. Nervous law ni Ruben. Hindi po, Sir, kabaligtaran. Ikiniling niya ang monitor papunta sa kanya. Si Javier, nakatayo sa sulok, itinuro ang screen habang halos hindi huminga. Tingnan niyo po to. Sa screen hindi simple dollar balance, kundi diagram ng ownership structure. Hindi po ordinary savings account to. Sir, paliwanag ni Ruben na mahina at amazed ang boses. Master account po ito linked sa Limited Liability Company. Company po, Company, SA. Ulit ni Juan na kunot no. Exact po. Legado Reyes SA, binasa ni Ruben. Itinatag ito ng papa nyo, si Don Jose Reyes, noong 1978 at naging inactive 20 years ago. Pero simple lang na coffee trader ang papa ko. Bulong ni Juan. Yun lang ang gusto niyang ipaniwala sa tao. Putol ni Ruben. Base sa nakikita ko dito, hindi lang trader ng kape, land broker at genius, kung papayag kayo. Click sa another tab. List of assets. Legado Reyes SA. Legal owner po ang society na tunang 800 hectares ng coffee plantations at agricultural lands sa Southern Luzon. Lahat under this deed at full ownership transferred sa inyo bilang heir na may special clause. Anong clause? Bulong ni Juan. Na-activate ang society at accessible lahat ng assets sa heir only kung desperate situation ang heir o zero balance ang personal accounts niya. Binasa ni Ruben. Nakabuka ang panga ni Juan. Invoice ito ng ama niya. Tiningnan niya ang row ng data sa screen. Hindi savings figures, kundi land extensions, shares at assets. Hindi siya hinimatay o sumigaw. Tumuwid siya sa upuan. Nawala ang gutom, pagod at humiliasyon ng last 24 hours. Pinalitan ng malamig, matalas at very strong na bagay. Naalala niya ang mocking gesture ni Maria. Triumphant smile ni Paolo. Lick, Ruben. Sabi ni Juan na may kalmadong nagulat sa sarili. Po, Sir, paano ko po i-activate ang kumpanya na to ngayon? Tiningnan siya ni Ruben na may concern. Hindi ito ang expected reaction. Sa harap niya hindi umiyak na tao sa joy o relief, kundi isang taong matigas na ang mata kahit namamaga pa sa iyak. Nakatitig sa screen na may cold at terrifying concentration. Lisensyado. Ulit niya nang walang pag-aalangan. Ano pong kailangan para i-activate to? Technically active na po, Sir. Nautal nito. Nang na-access niyo po ang account na zero personal balance, natupad na ang clause. Ang legal team namin na nag-admin ng trust, naghihintay na po ng instructions nyo. Si Javier, nagmadali maglagay ng tubig kay Juan na hindi man lang hinawakan. Papa ko, si Don Jose Reyes, ano pa po alam nyo tungkol sa kanya? Tanong niya. Binuksan ni Ruben ang drawer at kinuha ang thick dusty folder. Priority client po ang papa nyo noon pa bago pa mag-exist ang private banking concept, explain nito. Iniwan po niya to, letter at legal documents. Sabi niya deliver lang sa anak niya o buksan kung sakali access ng anak ang account. Inabot ang yellowed envelope. Nanginginig ang kamay ni Juan habang binubuksan. Sa loob ay handwritten sheet sa firm handwriting ng ama niya. Sa anak kong si Juan, kung binabasa mo to, 2 possibility. Una, wala na si Papa at ready ka na sa sarili mong buhay. Pangalawa, hindi naging ayon sa plano ang buhay. Nilunok ni Juan at nagpatuloy. Trader ako, totoo. Pero alam ko rin na hindi palagi fair ang mundo sa decent na tao tulad mo. Nakita ko kung paano trato sa nanay mo at alam ko kung ano kaya ng ibang tao kapag nakita nila vulnerable ka. Nag-iwan si Papa ng maliit na anchor para sa'yo. Hindi para ispoil, kundi para siguradong may option ka kapag cornered ka. Purposefully ginawa ko ang desperate clause. Alam kong matalino ka, pero malaki rin ang puso mo. Natakot ako. Kung may pera ka, maaring maka-attract ng wrong woman. At kung wala, maaring apakan ka rin ng urong woman. Doon nag-fail si Papa. Sana hindi mo kailangang basahin to. Pero kung binabasa mo, remember ang message ni Papa.
Huwag umiyak. Huwag maghiganti sa luha. Buuin mo ang sarili mong kingdom, anak. Pagsisihan nila. Nakadrop na ang anchor. Maglayag ka na. Love, Papa. Sa wakas tumulo ang luha na pinigilan niya. Pero hindi sadness, comprehension. Ang simpleng trader niyang ama, nakita ang future. Nakita si Maria decades bago pa siya dumating. Pinunasan ni Juan ang luha sa likod ng kamay at tiningnan si Ruben. Kailangan ko po ng 3 bagay, sabi niya. Ano po, sir? Una, cash, wala po akong pera, direct na sagot. Siyempre, Javier, prepare withdrawal from operating account. Agad na utos ni Ruben. Pangalawa, dagdag ni Juan, kailangan ko po ng matitirhan ilang araw. Safe hotel, malayo sa Imperial Tower. Kaya po yan. May corporate tee-up po kami sa Safe Hotels. Tumango ang director. At pangatlo, pinakaimportante, yumuko si Juan. Kailangan ko po full financial info ng Legado Reyes essay at recommendation ng Best Business Restructuring Consultant. Pero hindi po galing sa circle ni Maria. Gusto ko po sa Financial District ng Makati. Hindi po siya kilala. Sandali walang salta si Ruben. Impressed sa calmness ng taong kanina, parang homeless. Kilala ko po isa, sabi nito. Sa wakas, tinatawag nilang The Cleaner, mahal, malamig. Name niya Sergio. Perfect, sagot ni Juan. Bigyan niyo po ako ng pera. I-book ang hotel at iset ang meeting kay Sergio. Hindi siya tumuloy sa hotel na nireserve ni Ruben. Yun ang first move niya, unpredictable. Pagkatapos mag-withdraw ng malaking cash na kung kahapon pa ay mababaliw siya. Bumili siya ng bagong phone na bagong number at ilang simple pero clean clothes sa nearby mall. Pagkatapos ni-reserve ng room sa ST Regis sa Makati. Isa sa pinaka-luxury hotels sa city gamit fake name. Nag-lock siya doon ng 24 hours. Room service, kumain nang hindi pa siya nakakain ng ganoon. Mainit na shower at natulog. Pinroseso ng isip niya ang destruction at rebirth sa isang araw lang. Kinabukasan hindi niya tinawagan si Sergio. Alam niya hindi ma-impress ang ganoon sa phone call. Direkta siyang nag-present sa core ng Financial District, surrounded ng glass skyscrapers. Ang office ni Sergio ay nasa high floor, minimalist, cold, all glass at steel. Sa bagong damit niya, simple pero neat, medyo out of place siya, pero hindi inferior. Gusto ko po makipagkita kay Mr. Sergio. Sabi niya sa receptionist. Walang appointment. Busy po si Mr. Sergio, sir. Full ang schedule niya next 2 months. Sagot ng babae nang hindi masyado tumitingin. Sabihin niyo po, calm na insist ni Juan. Ako po si Juan Reyes, owner ng Legado Reyes SA na may 800 hectares assets. Nagalangan ang receptionist, pero sa salitang 800 hectares kinuha ang phone. 5 minutes later inihatid si Juan sa corner office na may panoramic view ng buong city. Si Sergio ay dark-skinned na 30-something. Walang tea pero mas formal pa sa maraming suited directors. Hindi ngumingiti. Sharp ang mata at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Isa 0 minutes lang po ako, Mr. Reyes. Sabi nito na deep at flat ang boses. Legado Reyes, Dormant Company, Agricultural Assets. Ano po ang problema? Umupo si Juan nang walang invite. Ang problema po, Mr. Sergio, sabi niya. Kakagising lang ng company na to. Malaki ang assets, pero wala akong alam sa coffee farming o paano i-manage lahat. At may isa pa pong problemang kailangan ayusin. Ano po? Ang ex-asawa ko, developer sa city na to si Maria. Gusto niya ng share. Wala siyang alam dito. Itaas ni Sergio ang kilay. Interesting. Ano po gusto niyo sa akin? Gusto ko po i-restructure niyo po ang company na to from scratch. Audit, gawing modern, active at profitable. At gusto ko po kayong personal advisor. Sabi ni Juan ng diretso. Gusto ko matutong gamitin ang power na to. Matagal tinignan ni Sergio. Mahal po ako, sir. Warning nito. Alam ko po, sagot ni Juan. Hindi po ako interested sa personal dramas nyo. Hindi po ako humihingi na makialam kayo sa drama ko. Tinuturuan niyo po ako manalo sa business war. Bonus lang ang drama. Bahagyang ngumiti si Sergio. Una, kailan po tayo mag-start? Tanong nito. Kahapon pa, sagot ni Juan. Lumipas ang 2 linggo. Walang ideya ang lungsod kung ano ang nangyayari sa discrete offices na yon. 20 hours a day nag-work si Juan at small team ni Sergio dissecting Legado Reyes SA. Na-discover na mas malaki pa ang assets kaysa expected. Hindi lang bumili ng lupa si Don Jose. May small stakes din sa agro companies na ngayon fortune na ang value. Mabilis matuto si Juan, nilalamon ang financial reports, nag-aral ng agrarian laws at basic agro management. Intrigued si Sergio.
Iba ang client na to. Hindi napapanik o greedy, focus lang. Parang dry sponge na sumisipsip ng lahat. Sa 2 linggong yon, transformed din si Juan outwardly. Pinutol ang long at messy hair into short, firm at elegant cut. Itinapon ang old clothes with help ng personal shopper na hire ni Sergio. Gayon suits tailored, fine cotton shirts at simple pero elegant pieces sa neutral colors, black, navy, gray. Nawala ang bags, awake na ang tingin. Pinalitan ng leather shoes ang worn sneakers. Pero biggest change sa mata niya. Wala nang takot, calculation lang. Ready na po ba kayong bumalik sa ring, sir? Tanong ni Sergio one afternoon. More than ready po, sagot ni Juan. Hindi siya bumalik sa hotel. By his orders. Silent na nag-work ang team ni Sergio sa city. Bumili sila ng old heritage house sa exclusive village sa Alabang. Hindi new ostentatious mansion gaya ng gusto ni Maria, kundi historical, solid, elegant na may old money vibe. Binayaran cash. Nang tumawid si Juan sa threshold ng bagong bahay, hindi na siya ang lalaking itinaboy sa lobby ng Imperial Tower. Siya na si Mr. Juan Reyes, C ng Ligado Reyes S.A. Samantala, sa kondo sa Imperial Tower, nasa peak ang buhay ni Maria at Paolo. This project, love, sigaw niya one night, nagbubuhos ng tsampag sa glass na hawak ni Paolo para selfies. Game changer 2. Pagkatapos tanggalin si Juan sa buhay niya, invincible ang pakiramdam ni Maria. Frenetic ang paghahanap ng projects ng construction firm niya. May privileged info ako. Sabi nito na sparkling ang mata sa ambition. May magagandang lupa, thousands of hectares na lalabas sa market. Sabi open for luxury development. Kailangan ko makuha ang contract. Si Paolo, bossy sa phone, hardly listening. Astig. Ibig sabihin pwede na wedding natin sa Boracay. Diba? At gusto ko yung bagong watch, sobrang mahal. Kahit ano para sa'yo, sagot ni Maria, bagaman unisi sa loob. Para sa ganoong kalaking project, kailangan huge capital injection. Kailangan investors. Considerable debts ang company niya from lavish lifestyle. Mag-o-organize ako ng meeting sa lahat ng possible investors, bulong niya. Ilang araw pagkatapos nagsimulang makarinig ng rumors sa business circles sa Makati. Alam mo ba, comment ng kolegi, may new player sa city na crazy investor. Bumili ng heritage house sa Alabang with help ng consultant from Makati. Si Sergio daw, the cleaner. Ano name ng company? Tanong ni Maria, interested. Hindi pa malinaw. Very discreet. Name lang alam. Old one. Ligado Reyes S.A. Familiar ba? Umiling si Maria. Old-fashioned name. Siguro old rich family na kakagising lang ng assets. Sabi niya mentally licking lips. Perfect opportunity. Inutusan ng assistant na humanap ng contact sa Ligado Reyes. Kailangan niya i-present ang proposal para develop ang lands sa Southern Luzon. Hindi niya alam na ang lupa na hinahangad niya ay mana mismo ni Juan. Dumating ang invitation. Interested ang Ligado Reyes sa proposal ng konstruktora Maria Inc. Ang meeting sa residence ng C sa Heritage House sa Alabang. Nasanib sa mundo si Maria. Tignan mo, Paolo, invited ako. Ipinagmalaki niya. Siguro narinig reputation ko. Suot niya ang pinakamahal na suite. Practice presentation sa salamin at lumabas ready na i-dazzle ang mysterious investor. Dahan-dahan bumukas ang high-wrought iron gate nang dumating ang kotse niya. Pumasok sa majestic pero understated foyer. Marble walls at antique furniture. Formal assistant ang sumalubong. Magandang hapon po, Emares. Maria. Hintayin po ninyo sa conference room. Darating po ang management in a few minutes. Inihatid siya sa huge library converted to meeting room. Sa isang sidelong mahogany table. Sa kabilang side tall windows overlooking impeccable garden. Sa dulo, may lalaking nagre-review ng laptop. Akala ni Maria siya ang boss. Magandang hapon po, bati niya. Ako po si Sergio, consultant. Sagot nito na cold ang tingin. Maupo po kayo, Emares. Maria, darating po ang management. Nagsimula nervous si Maria. Sobrang heavy at silent ang atmosphere. 5 minutes felt like an hour. Biglang bumukas ang double doors sa likod niya. Hindi agad lumingon. Narinig ang firm footsteps. Leather shoes resonating sa marble floor. Sorry for the wait, sabi ng familiar voice. Pero impossible. Natulala si Maria. Kilala niya ang voice na yon. Bagaman malamig at authoritative na ngayon. Dahan-dahan niyang iniikot ang upuan. Huminto ang footsteps sa kabilang dulo ng table. Naroon si Juan. Perfectly groomed hair, navy suit na perfect fit, serene features, mata na hindi na sa wounded man, kundi sa nag-utos.
Tiningnan niya si Maria nang walang hat o love. Superior lang sa subordinate. Nakabuka ang bibig ni Maria, pero walang lumabas na tunog. Calm na umupo si Juan sa head. Si Sergio sa tabi at inabot ang tablet. Tumingin si Juan kay Maria at bahagyang ngumiti. Hindi umabot sa mata ang ngiti. Magandang hapon, Emares. Maria, sabi niya na malinaw na puno ang room. Ako po si Juan Reyes, Sinang Ligado Reyes S.A. Yumuko siya ng kaunti. Pwede niyo na po simulan ang presentation. Sabi sa akin very interested po kayo sa lands sa Southern Luzon. Pause para lumubog ang words. BY chance, lahat ng lupa na hinahangad nyo ay akin po. Naging thick ang silence. Naririnig ni Maria ang heartbeat niya. Akala niya cruel joke, pero ang mata ni Juan na dating devotional, ngayon cold na parang marble sa paa niya. Juan, na-articulate niya. Impossible to. 800 hectares Ligado Reyes. Saan mo nakuha ang pera? Humiga siya sa upuan nang hindi sumasagot. Mr. Sergio, ano po opinion niyo sa initial proposal ng konstruktora Maria? Tanong niya. Si Sergio, silensya daw hanggang noon. Nagsalita na flat at deadly ang boses. Conceptually ambitious po, pero financially very weak. Emares. Maria, walang adequate risk analysis ang proposal niyo at overly optimistic ang profit projections. Pakiramdam ni Maria, parang binuhusan ng malamig na tubig. Pumunta siya para impress sa naive investor. Sa halip ina-audit siya. Hintay, sabi niya trying to recover. Hinanap ng arrogance niya ang explanation. Faked lang si Juan, isip niya. Si Sergio ang boss. Nagsalita si Juan na may condescending tone na palagi niyang ginagamit sa kanya noon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Pero big business to. Baka pwede tayong mag-collaborate. Kilala mo ako. Best developer ako sa city. Ngiting gilid si Juan. Kilala kita ng mabuti, Maria. Tumayo siya at dagdag. Wala akong masyadong oras, pero bibigyan kita ng chance. Umilaw ang mata ni Maria sa hope. Ang team ko, sabi niya tumingin kay Sergio. Magfu-full due diligence sa company mo. Thorough review ng financial life mo. Kailangan naming makita accounting mo. Assets list, debts list. Hindi kami mag-i-invest kahit piso sa non-transparent company. Nagalangan si Maria. Disaster ang magbukas ng books niya. Hindi healthy ang kumpanya niya gaya ng ipinagmamalaki. Bakit kailangan complicated? Protest niya. Ako to, Juan. Ex-asawa mo. Precisely po dahil diyan, Emares. Maria, putol ni Sergio. Kailangan professional. Take it or leave it. Kung reject ang audit, null ang proposal nyo at I offer namin ang lands sa ibang developer. Alam ko po very interested ang competition nyo sa Makati. Clear threat. Cornered si Maria. Kung ayaw, mawawala ang biggest project ng buhay niya. Kung tatanggap, expose lahat ng flaws. Sige na, sabi niya sa wakas na force. Gawin natin ang audit. Wala akong itinatago. Tumango si Juan. Makikipag-contact ang team ni Mr. Sergio. Good afternoon. Inihatid si Maria sa labas. Sumakay sa kotse na nanginginig ang kamay. Hindi niya alam kung nakalusot sa bullet o direkta sa trap. Pero alam niya isa. Takot siya sa bagong Juan. Umuwi sa kondo na bundle of nerves. Mahal, bati sa kanya ni Paolo na tumalon mula sofa na suot new designer outfit. Kumusta? Rich na tayo. Kailan tayo maglaplan ng wedding sa Boracay? Tumahimik ka sandali, nag-iisip ako. Sigaw ni Maria na ibinato ang bag sa sahig. Natulala siya. Hoy, bakit mo ako kinakausap ganyan? Naglalakad-lakad si Maria. Complicated ang investor. Mali talaga to. Paano complicated? Sabi ba nila no? Unisi na tanong ni Paolo. Hindi pa. Pero hindi mo paniniwalaan. Hinila ang buhok. Ang investor, ang si Juan. Natulala si Paolo. Juan. Yung itinaboy natin. Yung tinatawag mong mahirap. Growl ni Maria. Hindi na mahirap, ibang tao na. May heritage house sa Alabang, financial consultant, at owner ng lands. Namutla ang perfect face ni Paolo. Worst scenario, hindi dahil love niya si Maria, kundi dependent ang status, luxuries at future niya sa wallet niya. At threatened na ngayon ng lalaking pinakahinamak niya. Siguro bluff lang. Squill ni Paolo. Hindi naman ganoon katalino. Siguro may sugar mommy na matanda. Yun. Mantenido pa rin. Halos hindi nakikinig si Maria. Gusto niya audit ang kompanya ko. Ano gagawin ko? Naging rage ang desperation niya. Sino ba siya para bumalik at sirain lahat? Ako bahala. Nagmamayabang si Paolo. Bahala saan? Huwag ka makialam. Pero may plan na siya. Alam niya kung saan nagmi-meet ang new elite ng city.
Hahanapin niya si Juan at huhumiliate sa public. Paalala kung sino talaga siya. Ilang araw pagkatapos, nalaman ni Paolo mula sa friend na regular si Juan mag-work sa high-end cafe sa new office district sa Makati. Dumating si Paolo full force. Latest designer clothes, flashy watch, shades inside the place. Nakita niya si Juan sa corner. Nagbabasa ng doc sa tablet habang umiinom ng coffee. Direkta si Paolo at sinampal ang table para maingay. Tignan mo nga kung sino nandito. Malakas na sabi para marinig ng lahat. Si Mr. Juan Reyes umaakyat ng mabilis, ha? Mula itinaboy sa lobby hanggang umupo sa mamahaling cave. Dahan-dahan tumingin si Juan. Tiningnan siya sandali at bumalik sa tablet ng walang sinabi. Lalong na-irritate si Paolo sa indifference. Hoy, kausap kita, gago. Huwag magbingi-bingihan. Sino ka ba, ha? Ginugulo mo si Maria. Layuan mo siya. Akin na siya ngayon. Huminga ng malalim si Juan. Iniwan ang tablet at calm na sagot, akin. Ang mga bagay na owned ay usually objects. Tao po si Mr. Paolo. Huwag mo akong turuan. Kung anuman dumating ka. Bumalik ka para kunin siya kasi successful na siya. Diba? Cold law si Juan. Kunin si Maria. Bakit ko pa kukunin ang basura na itinapon ko na? Namula si Paolo. Tumayo si Juan. Face to face na sila. Pakinggan mo ng mabuti. Bulong ni Juan na may intensity na nagpaatras ng hakbang kay Paolo. Wala akong interes kay Maria. Interes ako sa kumpanya niya at kung gusto mong malaman, tiningnan ang shopping bags ni Paolo. Si Maria ang lumapit sa akin humingi ng financing sa project niya. Hindi niya kayang bayaran ang lifestyle mo nang hindi nagmamakaawa sa akin. Sinungaling. Ay, sabi ni Juan. Kinuha sa wallet ang black metal card. Generous ako ngayon. Tawag sa waiter. Bill po, at pati po nitong sir, ako bahala. Tumingin kay Paolo. Consider charity, mas kailangan mo kaysa sa akin. Kinuha ang tablet at umalis. Iniwang nakapako si Paolo. Naging spectacle sa buong cave. Nasa tubig na ang hook. Habang forced si Maria na urgent ay surrender ang docs sa auditors ni Sergio. Ridiculed si Paolo sa harap ng strangers. That same night, nag-meet ang team ni Sergio sa war room ng Heritage House. Sa huge screen projected ang cash flows ng Constructora Maria Inc. Hindi po company to, Mr. Juan. Sabi ni Sergio pointing sa graphs. House of Cards po sa hangin. Explain po, pakiusap niya. Una materials, start ni Sergio. Sinisingil sa clients high-grade cement. Peo records show bumibili, siya low-grade. 40% profit lang sa scam na yon. Illegal at dangerous. Naalala ni Juan na may chills ang small bridge na ipinagmamalaki ni Maria. Pangalawa, debts. Walang bank loans, masyado smart for that. Sa small suppliers nag-utang, send suppliers, local hardware, small equipment lessors. Delayed payments months o years. Alam na walang legal power para labanan siya. Sa screen lumabas ang list ng names, Materials Garcia, Hardware El Tornillo, Maquinaria Ibrica at marami pa. May kinilala si Juan at pangatlo, taxes, finish ni Sergio. Double books, isa para sa kanya isa para Bijar. Massive tax evasion. Tahimik si Juan. Ang babaeng kasama niya isa 0 taon. Sinamahan sa sakit at sukses. Scammer, extortionist at thief pala. Perfect, sabi niya sa wakas. Gulat tumingin si Sergio. Perfect. Weapon na po to. Next step. Obsessed lang si Maria sa atin. Sa 800 hectares, explain ni Sergio. Hindi pa niya napapansin ang debts sa small suppliers ang weakest point. Gusto ko po. Pause niya adjusting strategy. Bilhin po natin ang debts na yon. Ngumiti si Sergio. Inaasahan ko na. May 3 shell companies na prepared sa offshore. Bibilhin natin every outstanding invoice ng suppliers na yon. Cash payment. Matutuwa ang suppliers, sabi ni Juan. Matutuwa po, agree ni Sergio. At hindi malalaman ni Maria. Relief lang mararamdaman niya kapag tumigil ang collection calls. Akala niya favor natin at bibigyan natin capital later. Gaano katagal? Tanong ni Juan. On week po. In 1 week wala na utang ang Constructora Maria sa small merchants. Pause. Sa atin na utang. At ganoon nga. As predicted ni Sergio, biglang naging easier ang buhay ni Maria overnight. Tumigil ang angry calls ng suppliers. Ginawa niyang good luck segn. Akala niya ang rumor ng future collaboration nila ang nakatakot sa collectors. Mali siya totally. Feeling less pressure, decided ni Maria last step. Secure si Juan not only business partner, emotional ulit. Sa isip niya wake, naive at in love pa rin ang old Juan. Nagpadala ng huge bouquet ng white roses. Favorite niya noon,
sa Heritage House with note. Nagkamali ako. Mag-usap tayo ulit gaya noon. Dinner sa usual place natin. Halos itinapon ni Juan ang flowers. Pero pinigilan ni Sergio. Pumunta ka, sabi nito. Hayaan mo siyang malunod mag-isa. That night, pumunta si Juan sa elegant restaurant kung saan siya ni-propose ni Maria years ago. Naghihintay na siya, impeccable, with most expensive wine. Juan, sabi niya hawak ang kamay niya over the table. Pinayagan niya. Malamig ang skin niya. Sorry po. Tahimik tiningnan si Juan. Alam ko mali talaga ako. Continue niya na Misty Ayes. Perfect ang acting. Toy lang si Paolo. Na-pressure ako. Hard ang business at busi ka sa nanay mo kaya naramdaman ko lonely. At kasalanan ko ba yon? Putol niya calm. Kasalanan ko ba na niloko mo ako? Hindi kasalanan mo, madali niyang sabi. Bulag ako. Hindi ko nakita ang diamond hanggang nakita kita sa boardroom last time. Narealize ko. Ano? Tanong niya. Kung gaano ka kagaling. Pwede tayong best team. Iniwan ko na si Paolo. Wala na siya sa condo light niya. Actually shopping si Paolo gamit card niya noon. Pwede ulit magsimula. Ikaw with your lands, ako with experience. Forget Sergio, hindi mo kailangan. Ako lang. Dahan-dahan inalis ni Juan ang kamay. Mas magaling seduction mo kaysa business presentation mo. Cold comment. Natulala si Maria. Baka tama ka. Continue niya parang nag-iisip out loud. Kailangan ayusin to. Pero hindi ko pwedeng ihalo personal sa professional. Madali niyang sabi. Una tapusin natin ang company. Nakita ko na result ng audit mo, sabi ni Juan. At, anxious niya. At kailangan natin mag-usap seriously, sagot niya. Bukas sa office ko isa 0 Kung gusto mo dalhin lawyer mo. Kapag natapos yan, pag-usapan natin tayo. Tumayo siya, iniwang may expensive wine at confident smile. Akala niya nanalo siya. Exactly isa 0 next day. Dumating si Maya sa conference room ng Heritage, house walang lawyer, at may another bouquet ng roses. Convinced siya formality lang bago reconciliation. Pero hindi romantic ang atmosphere. Nakaupo na si Juan sa head. Si Sergio standing beside. Sa mahogany table walang coffee o wine. Piles lang ng legal docs. Maupo ka, Maria. Sharp sabi ni Juan. Sumunod siya losing some smile. Straight to the point, announce niya. MR Sergio. Inilagay ng consultant thick folder sa harap niya. MRS. Maria, ito pulis ng Debs ng Konstruktora Maria Inc. Start with Materials Garcia. 5 milyon, Hardware El Tornillo, 2.5 milyon. Makinaya Ibrica, isa 0 milyon at ganun pa. Total verified debt sa 12 suppliers, 25 milyon. Namutla si Maria. Ano po ibig sabihin nito? Negosyating pa po ako sa kanila. Wala na pong negosyote, putol ni Juan, kasi lahat nabayaran na. Confused tiningnan siya. Nabayaran. Sino po nagbayad? Itinuro niya sarili. Ako po. Itinulak ni Sergio second folder. Through 3 investment companies. Affiliated sa Ligado Reyes S.A. Na-acquire po namin lahat ng outstanding invoices. Nasa folder po ang assignments of credit. Binuksan ni Maria first page at pakiramdam huminto ang heart niya. In other words, Maria, sabi ni Juan leaning to look her in eyes. Wala na utang ang kumpany mo sa small merchants na yon. Thick silence. Sa akin na utang ng kumpany mo. Sa akin. Huminto sandali breathing ni Maria. Pwede po babayaran? Nautal niya. Pwede po installment. Siyempre pwede, sagot ni Juan. Pero hindi ako interested mag-business sa'yo o bumalik sa'yo. Gusto ko lang pera ko. Lightly tinapik ang peel ng peppers sa harap niya. According sa assignment clause, due na po ang debt na to. From this moment 24 hours po kayo para bayaran ang 25 milyon cash. 24 hours impossible. Walang may ganoon cash, sigaw niya panic. Ako meron. Cold sagot niya. Nilagayan mo ako ng trap. Trap. Tumayo si Juan. Claim lang ako ng akin. Gaya ng kinuha mo lahat ng akin noon. Kung hindi bayad in 24 hours, ibinato third folder sa table. Magfa-file agad legal team namin ng embargo sa kondo sa Imperial Tower. Office mo at all heavy machinery mo. Good afternoon, MRS. Maria. 24 hours. Never felt ni Maria short ang isang araw. Paglabas ng Heritage House hindi siya umuwi sa kondo. Out of her mind. First hour driving aimlessly, cursing Juan, Sergio at World. Second hour called bank manager. Kailangan kuluan, 25 milyon. Collateral project ko sa Southern Luzon. Tumawa ang manager. Maria, wag magbiro.
Wala ka pa niyan at matsed na lane mo. Alam mo na. Binabaan niya. 3rd to 10th hour calling all contacts. Every friend na nakipag-toast expensive wine. Every official na binigyan gift. Answers variations ng rejection. Complicated daw, Maria. O nasa abroad. O hindi sumasagot. Mabilis kumalat ang news ng possible fall niya from the meeting. Hour 11, desperate, umuwi sa kondo. Si Paolo trying new outfit. Kumusta ako? Divine. Hindi, ibenta mo yan. Growl niya. Ano? Ibenta lahat roar niya na bloodshot AS. Ibenta watches mo. Expensive sneakers mo. Bankrupt tayo. Decomposed ang face niya. Gifts yan, hindi investment. Loka ka ba? Nilagayan ako ni Juan ng trap. Ranting si Maria. Binili ng gago ang debts ko. 24 hours para bayaran, 25 milyon. Hindi care si Paolo sa debt structure. Isang bagay lang narinig. Tapos ang pera. Kasalanan mo lahat to. Sigaw niya hitting chest niya. Sabi mo rich ka, big time at scammer ka pala. Si Maria, wala na lahat, i-discharge rage sa only target. Kasalanan ko. Sino humingi expensive watches weekly? Sino demand vacations sa Boracay? Pinagastos mo ako. Parasite. Nakabuka bibig si Paolo. Brutal at loud ang fight na naging spectacle sa entrance ng Imperial Tower. Hindi nila napansin may nagvi-video across the street. Hindi ako sumali dito, sigaw ni Paolo. Tapos na. Hinila maleta trying hail taxi. Saan ka pupunta? Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Mock ni Maria. Makikita mo. Direkta hotel luxury si Paolo at TRY book with unlimited card niya. Sorry, sir. Decline po. Impassive receptionist. TRY another. Declined. All declined. Blocked ni Maria o bank. Panic at call high society friends. Bro, problem, puwed pahiram. Cut calls. Soon voicemail direct. Hindi niya alam. Hindi kailangan galawin ni Juan. Now na-leak ni Sergio ang audit report sa K-People. Kumalat news na scammer si Maria at link si Paolo sa bankrupt at corrupt woman sa elite chats. Toxic. Ayaw ma-associate. Same night, viral ang video ng fight nila sa blogs. Perfect face niya linked sa bankruptcy at cheap drama. Tapos career niya as model. Closed luxury doors. Si Paolo na akala na sa top. Ended selling clothes at fake accessories na na-discover ni Maria planted isa-isa para survive. Back to anonymity na kinamumuhian niya. Exactly 10 yem, 24 hours later. Ring ang doorbell ng kondo. Si Maria, hindi nakatulog. Tumakbo buksan expecting Juan to forgive at cancel threat. Sa pinto si Sergio, calm as always. Sa likod 2 suited lawyers at official uniform carrying dick folder. Judicial executor. Tapos na po oras nyo, Emares. Maria, sabi ni Sergio no emotion. Kailangan ko more time. Nautal niya. Lutsuri ang time na hindi mo binigay kay Juan. Putol ni Sergio. Step forward. Based sa order ng Higher Court ng Maynila, execute po namin embargo ng property na to. Nagsimulang maglagay ng ceiling stickers ang executor sa walls ng entrance. Hindi, bahay ko to, scream ni Maria. Technically collateral po ng debt nyo sa client ko. Correct ng lawyer. Kayo at ang young man na ito tiningnan ni Paolo na may contempt na pumupulot last things. Kailangan umalis in 1 hour. Personal essentials lang dalhin. 1 hour later, lobby ng Imperial Tower reverse spectacle sa weeks ago. Si Maria, na 0 years ago queen ng building, escorted sa street ng guards na noon hinila si Juan. Sumunod si Paolo hysterical crying with 2 suitcases ng clothes at accessories. Si Maria hindi lang bankrupt on paper. Literally sa kalye back to zero na sinubukan niya kay Juan. 2 weeks after execution, umupo si Juan at Sergio sa conference room ng Heritage House. Covered ng plans ang mahogany table. Liquidated na po lahat assets ng Constructora Maria Inc. Report ni Sergio. Offices, machinery, condo, and now to cover 25 million plus interest at legal fees. Good, sabi ni Juan. Ano gagawin sa kondo? Sell. Umiling siya. Hindi. Sell all luxury furniture. Empty. Then ibigay case kay Lick. Ruben sa Banco Herencia del Norte. Sabihin bonus kay Javier. Itaas ni Sergio kilay amused sa ironic justice. Si Javier Teller. Deserve niya. Siya first tumulong sa akin. Very good po. At ang lands. Continue luxury dev plan. Tumayo si Juan walking to window overlooking garden. Naalala letter ng ama niya. Buuin mo kingdom mo. Gusto ni Maria magtayo palis para rich na titingnan lang natin from gate. Sabi niya, gagawin ko opposite.
Bumalik sa table at itinuro new plans. Gamitin natin first 100 hectares para affordable housing, subsidized, with school at small clinic. Para kanino? Tanong ni Sergio. Now truly interested. Para workers ng coffee farms natin at small suppliers na halos destroyahin ni Maria. Priority at discount sila, at machinery na nakuha natin kay Maria gagamitin sa pagbuild ng houses. Dagdag niya na may light smile. Poetic justice. Hindi lang yan, continue ni Juan. Sa another 0 hectares itatayo ang Centro Reyes. Training center sa modern agro at small business management. Gusto ko people like papa ko, may chance succeed nang hindi nagtatago. Hindi lang revenge si Juan, creating legacy. Tapos na siya kay Maria, pero hindi ang law. Si Maria, now surviving sa shared apartment sa outskirts. Akala worst over. At least free. One afternoon eating instant noodles. Knock sa door. Police startled. Emares. Maria, arrested po kayo, sabi ng agent. Ano na naman to? Bayad na utang ko kay Juan. Hindi po debt to, sagot ng officer. Use ng substandard materials sa bridge sa province at tax fraud. Frozen si Maria. Paano nila nalaman? Hindi niya alam na si Sergio, on behalf ng concerned citizen for public safety gaya ng ipinakilala ni Juan. Anonymously sent copies ng double books at lab tests ng bad cement sa prosecution at tax authorities. Nagtayo siya bridge na pwedeng bumagsak. Sabi ni Juan. Pwede mamatay tao. Hindi na siya at ako. Justice na. Naging local headline arrest ni Maria. Bumagsak elite developer. Corruption at fraud. Sa Heritage House, nakita ni Juan ang news sa giant screen ng living room. Tiningnan demokrado at angry face ni Maya escorted ng agents. Walang joy o anger, closure lang. Off tea. 1 year later, Legado Reyes S.A. hindi na dormant mysterious company. Isa na sa new economic pillars ng Southern Philippines. Modernized ni Juan ang coffee farm sustainable practices. Raised salaries, built decent facilities. Open na Centro Reyes at graduated first batch. Full na first phase affordable housing. Hindi na tinatawag siyang sir na may takot. Don Juan o anak ni Don Jose ang tawag ng old workers with respect at affection. Nakatayo siya sa hill ng farm. Looking green expanse under afternoon sun. Hindi na siya ang disheveled man sa lobby ng Imperial Tower. Ni cold executive sa boardroom. Komplete na si Juan. Narinig footsteps behind. Juan, ang ganda ng view sabi ni Sergio. Hindi na suit, linen shirt lang. More time sa farm kaysa city. Sagot ni Juan true smile. Tinawag ito ni Papa Anchor. With Anchor maraming pwedeng buuin. Na-build mo na kingdom mo, Juan. Sabi ni Sergio. Na-build natin, correct niya. Ngumiti si Sergio. Team ko sa city, tanong kung kailan ako babalik. Kailangan ko raw sagot. Ano sagot mo? Tanong ni Juan looking at him. Hindi word sagot ni Sergio. Step closer. Held gaze at inabot kamay. Hindi na nila ako kailangan as consultant. The cleaner daw. Hindi, sagot ni Juan firm handshake. Ngayon partner na kita. Nanatili sila doon watching sunset over their kingdom. Kingdom na hindi built sa greed o lease, kundi sa ruins ng betrayal at foundations ng justice at new legacy. Nagustuhan mo ba ang kwento? Saang lungsod ka nakikinig? Basahin ko sa comments. Kung nagustuhan mo, pwede support sa Sendanks para makapagdala pa ng more stories gaya nito. Salamat sa love nyo. Excited ako basahin kung ano thought nyo sa story. Sa screen makikita nyo 2 new life stories na super recommend. Marami pa sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Kita tayo sa next life story with all my love and respect.